Magandang hapon mga ka-farmers. Update tayo dito sa ating ampalaya. Yan, very ayos na ang itsura. Malalaki na. Edad ay 24 days old na ngayon. Yan yung itsura ng ating ampalaya. Nasa taas na. Bali ilang days tayong hindi nakapagpakain. Isang linggo yata tayo. Hindi tayo nakapag-abono. Pero okay lang naman kasi nga mayroon tayong chicken manure na inilagay. Kung na. Maayos na yung lupa natin. Mataba na. Medyo nakatipid tayo sa abono. Yan yung itsura. Ayan, may mga bunga na. I-share lang natin yung ating gamot na ginagamit sa bacterial wilt, ano? Pinakamahirap na sakit kasi sa ampalaya ay yung wilting o yung bacterial wilt, ano? Nadali tayo dito, bandaron, bali 5 puno yung namatay dito. Gumamit tayo ng Fungitox na fungicide pero hindi pa rin napigilan, ano? Pero mayroon tayong ginamit na iba, napahinto yung pagkalat ng bacterial wilt. Ito na nga ba yung hinihintay nating gamot sa wilting ampalaya? Yung mga hindi pa nakakaalam kung ano yung bacterial wilt, mga baguhan nating nag-aampalaya, yun yung namamatay bigla, nalalanta tong dahon, tapos yung ibang part ay buhay. Pagtanghali lanta lahat, pagdating ng umaga maganda na naman siya. Yun yung atake ng bacterial wilt, ano? Meron tayong nadali dito yata yun, 2 puno rito, 1 puno doon. Siguro mga 15 days old na tong ampalaya natin nung nadali tayo. Una, isa ang namatay, and then dito isa pa rito. Ginamitan na natin ng fungicide, yung Fungitox, sa isa pa dyan yung binunot natin. Tapos meron tayong in-apply ang kwan lang sana natin fungus, pang fungus, anti-fungus lang, pero aksidente hindi kumalat. Napakagandang balita nun, ano? Kaya lang under observation pa, bali magdadalawang linggo na mula nung namatayan tayo ng ampalaya, nung tinamaan tayo sa part dyan. Hanggang ngayon ay walang sumunod na tinamaan ng bacterial wilt. Ibig sabihin na natigilan natin yung pagkalat ng bacterial wilt. Nagdilig tayo ng antibacterial wilt. Napakaganda nun. Kaya lang wala pa ito sa market. Hindi pa ito pwedeng mabili, wala pa ito tayo mabibili kasi kadidiscover ko lang, ako lang mismo yung nakapansin, ano? Ako lang yung aksidenteng nakaalam na, kasi nga ginamit natin na anti-fungus, pero anong nangyari, napahinto na niya ang pagkalat ng bacterial wilt. Pero mga 15 days yung ampalaya natin ay hanggang dito pa lang. Bali 5 puno, bali 2 weeks na, pero wala pa rin namamatay na kasunod kasi nakapag-apply tayo agad nung aksidenteng na-discover natin yung gamot. Sana ito na nga, pero under observation pa, experimental pa tayo, kaya lang hindi ko pa masabi kung ano yung ginamit ko. Organic siya. Ito yun, yan, puro pa yung ginamit ko, wala pa yung dosage na pwedeng gamitin, ano? Sana ito na nga yung problema o yung gamot sa problema ng bacterial wilt dito sa ating mga ampalaya. Dun sa mga farmers nating nag-aampalaya na hindi na makapagtanim ng ampalaya sa area nila
Kasi nga once na infected na yung area, hindi ka na makakapagtanim. Namamatay din sila agad-agad. Sunod-sunod yun. Gantong age, nagkakamatay na. Halos sunod-sunod na yan. Pag namatay na isa, may kasunod na. Araw-araw may namamatay yan hanggang sa maubos yung lahat ng tanim. Ganun katindi si bacterial wilt. Ay, isang taon din tayong pinahirapan noon. Naghahanap tayo ng gamot patungkol sa wilting ampalaya, yung namamatay na lang bigla. Sana ito na yung sagot, ano? Baka sa ibang pwede natin sabihin kasi nasa under observation pa kung mayroong tatamaan o wala na. Sana wala na, no? Para makuha natin yung tamang, saka wala pa tayong dosage kasi organic naman, kaya puro yung nilalagay ko. Ayan yung itsura. Dinidilig lang natin sa puno kasi sa puno talaga nag-umpisa yung wilting, ano? Sana ito na yung gamot para makiginhawa na yung mga farmers natin na hindi na makapagtanim ng ampalaya dulot ng bacterial wilt. Ay nako, yan yung itsura. Saka na natin sabihin kung ano yung ginagamit natin, paano natin natigilan, ano? Hindi yung Fungitox yung ginamit natin, pero baka sabihin nyo, makita natin sa mga last video natin, mga previous video natin, Fungitox yung ginamit natin, pero tinamaan pa rin tayo nun. Ito aksidente lang na yung ginamit ko siya, may namatay, binunot ko yung mga punong namatay, tapos nag-apply ako nun. Sa kagandahan naman, walang sumunod na namatay, hindi na kumalat yung wilting. Alam naman natin na pag wilting talagang kumakalat yan. Yan, may mga bunga na yung ampalaya natin, 24 days old na. Nag-umpisa na tayong maglagay ng tali dun sa taas kasi nasa taas na, no? Share lang natin yung magandang balita. Sana ito na yung sagot sa problema sa wilting ampalaya. Ito pa yung ating ampalaya na nilubog, buhay pa rin. Yan, may mga bunga na guys, edad 24. Medyo magaganda yung dahon, malalaki. Kasi nga naglagay tayo ng chicken manure, organic, tapos gumagamit din tayo ng synthetic fertilizer, yung mga nabibili, no? No, ayun yung liquid na ginamit natin, ano? Dinidilig lang sa puno, konti-konti lang. Pero ngayon hindi pa natin pwedeng i-reveal kung ano yung sangkap nun. Kasi nga under experiment pa lang. Kasi 2 weeks na wala pang sumunod. Dapat may kasunod na namatay kapag ka may wilting, no? Dito pa lang sa taas talagang problema natin, nakaraang taon pa yung wilting, tapos doon wilting, tapos doon sa backyard natin may wilting na rin, naikyat natin yung wilting doon, yung southern blight ba ang tawag doon? Ay ngako, sana ito na yung sagot sa wilting ampalaya, no? Mga ka-farmers, abangan natin yung mga sumusunod na kabanata patungkol dito sa ating mga ampalaya na ginamitan natin ng anti-bacterial wilt. Yan, pag kombinasyon ng synthetic saka commercial, ganyan yung dahon guys. May tubig pa yung kon natin kasi ang lakas ng ulan kanina, no? Baka hanggang dito lang guys, tsaka lang na nating i-reveal yung sangkap. Napakadali lang nito kasi organic lang nito. Thank you.